So these are the 7 sure ways to get more out of your day. So the difference between rich people and successful people and yung mga hindi nagiging successful is kung paano nila ginagamit yung 24 hours a day nila and kung gaano karami yung nabubuo nilang leverage dun sa 24 hours a day nila. Do you agree? Na kung ikaw yung tipo ng tao na no work, no pay ka, in short, pinagtatrabaho mo yung 8 oras mo para sa, let's say, 600 pesos per day or 750 pesos per day. So, may iyak ka na lang talaga pagka hindi nagkasya yun, di ba? So, nakakuha mo yung punto. So, mahirap kasi nga linear yung pagkita mo ng pera. In short, kung ano lang yung effort mo, kung ano yung pinasok mo, yun lang yung susweldoin mo o yun lang yung kikitain mo per day. Per day. That's why I agree or I assume no, na nandito tayong lahat ngayon, sama-sama tayo dito. For one simple reason, yun yung makaranas tayo ng malaking income, leverage income, and magkaroon tayo ng time and financial freedom. Yes? Di ba? Kaya tayo nandito. So, meaning, kailangan matutunan natin. Isa sa mga pinakaunang tinuro sa akin ng mentor ko, sabi niya sa akin dati, lahat daw ng mga successful na tao, they are sure, no? They sure know how to manage their time. Paano nila manage yung time and yung energy nila. So these are the 7 sure ways to get more out of your day. Mga simpleng techniques lang to, bibigay ko sa inyo, and try nyo i-adjust. Try nyo i-adjust. And try nyo i-apply sa buhay ninyo. Okay. Strategy number 1. Plan your day the night before. Plan your day the night before. Bago ka matulog, alam mo na kung anong gagawin mo bukas. Or nakaplat na kung ano yung mga schedules and activities mo tomorrow. So, paano yan? Wala naman tayong fixed schedule. So, ikaw yung mag-uutos sa sarili mo. Okay? Ikaw yung mag-uutos sa sarili mo kung anong gagawin mo sa oras na to. So, pwede mong i-batch. No? Pwede ka mag-task batching. Pag sinabi mong task batching, naka-batch, hinati mo yung 24 hours into, let's say, 8 sets. Tagka 3 hours. So, pwedeng 8 a.m. to 11 a.m. Nagda-daily success habits ka. Then, lunch ka ng 11 to 12, 1 to 3, 12 to 3, another set yon. Ano yung gagawin mo dun sa 12 noon to 3 p.m.? So, kailangan nilalagay nyo sa calendar nyo yan and inuutusan nyo yung sarili nyo dyan. So, kung nag-work ka, so let's say ang work mo is 8 to 5, probably makaka-out ka niyan mga 6 or makaka-uwi ka mga 6 or 7 p.m. Ano nang gagawin mo from 7 p.m. to 9 p.m., from 9 p.m. to 11 p.m., from 11 p.m. to 1 a.m. Then pagising mo, yun, paulit-ulit na gano'n. Kumbaga, binibigyan mo na ng, again, ang number one problem kasi with having your own time without boss, wala kasing nag-uutos sa'yo. Diba? Yun yung number one na pinaka, parang, pros and cons ba? Pros and cons. Diba? Pros and cons. Masarap na walang boss, kaya lang sa kabilang banda, walang nag-uutos sa'yo. Kaya kung saan mo nilalagay yung oras mo, natatapon yung oras mo. So, maganda, wala ka ng boss, tas kaya mo pang utusan yung sarili mo. Perfect yun. Tama? Nakuha niyo yung point? So, at the end of the day, mamaya bago ka matulog, write out all the things you need to do the following day to achieve your goals. Pull together all the information you need, phone numbers, and relevant paperworks. So, for example, bukas, nakita mo yung schedule mo, medyo libre ka pa. Wala pang mga nakaset. So, anong gagawin mo? Maglista ka na, kumuha ka na sa prospects list mo. Kuha ka na ng, let's say, isang page sa prospects list mo. Na, uy, ito yung gagawin ko bukas, sila yung mga kakausapin ko tomorrow. Ganitong oras, from 8 a.m. to 11 a.m., kakausapin ko tong 15 na tao na to.
tatawagan ko yung business partner ko. So nakalagay na doon yung mga moment na kakausapin mo sila. Nakuha niyo yung punto? So nilalagay niyo dyan. So for example, meron kang gustong i-accomplish this month. Meron ka pang pending for follow-up. So yung follow-up mo, ilalagay mo rin sa calendar mo yun. Kaya call Junjun for follow-up. Yeah? Call Bogart for follow-up. Call Elizabeth for schedule. Call IB for quick coaching. Ganon. So, nilalagay nyo sa calendar ninyo yung intended na gagawin ninyo for that specific time. Okay? Malinaw po? So, para hindi kayo nahihirapan. Okay, alas 7 na. Ano bang sabi ng kalendaryo ko? 7 o'clock attend ng OBP. Bring invite sa OBP. Uy. So, let's say tomorrow, 8 o'clock. Ano meron bukas? Attend Real Talk. So, 8 to 10 p.m. Real Talk. So, anong gagawin mo nung 6 to 8? 6 to 8. 6 p.m. to 8 p.m. So, pwede ka bang set ng invite, call 50 people, call 30 people. Depende sa'yo kung ano yung kaya na, ano yung capacity mo to do it. So, pwedeng 10, pwedeng 20. Again, ikaw nga yung mag-uutos sa sarili mo. So, yun naman yung maganda. Since wala tayong standard operating procedure, pwede mong bilisan. Kung yung isang tao nakakasampung prospect everyday, ikaw ginawa mong 50. So, 5 araw niya, isang araw mo lang. Di ba? Nawa niyo yun? Yung 10 araw niya, 2 days mo lang na activity. Yun naman yung maganda doon. Kaya nga, kailangan lang nakaplano. Sell this product tomorrow. Ito yung gagawin ko bukas. Ganyan. So in short, napaplano nyo na. So hindi naman necessary na punong-puno yun. No? Pwede kang mag 1 hour break, pahinga. Mamaya makikita nyo yun. So plan your day the night before. Sino yung gumagawa na ito? Meron na ba? May gumagawa na ba na ito? So wala pa masyado. Practicein nyo. Lagay nyo i-block nyo sa calendar ninyo. Actually, kung nagtatrabaho ka, pwede rin yan sa work mo. Apply mo rin sa work mo yan. Hindi lang sa business. Ayan, si Coach Tino. Ginagawa daw ni Coach Tino to. Kaya nga, mahalaga yun na nakaplano. Alam nyo ba, meron akong isang kaibigan na nagpaaral po sa akin. Naging kaibigan ko na siya, pero siya yung nagbigay sa akin ng scholarship. Before, nung na-executive pa siya, nung may-ari po kasi ng malaking company yun. So, nung time na hindi pa siya nagre-retire, retired na kasi ngayon. Pero nung time na hindi pa siya nagre-retire, like 10 years ago, para po makausap mo siya, kailangan mong kausapin yung secretary niya. Tapos magpapaschedule ka, umaabot ng 6 months para lang mag-coffee date kayo or mag-lunch kayo or mag-dinner kayo together. 6 months. So yung gano'n. Kung familiar po kayo sa Mighty Cigarette, narinig niyo na yung Mighty Cigarette. Gano'n. So yung isa sa mga executive ng Mighty Cigarette, yung sinasabi ko. Then isa pa sa nagbigay sa akin ng scholarship is the Vice President for Finance yata. I don't know if it's finance or accounting department. Basta Vice President siya ng San Miguel Corporation. Ganun din, 4 to 6 months din bago ako makapagpa-schedule sa kanya. So na-imagine nyo, gaano yung planning nun? Diba? Grabe yung planning nun. So, ganun siya. Ganun katindi tumatakbo yung mga tao na yan. So tayo, hindi natin alam yung gagawin natin for the next 4 hours, di ba? Or 6 hours. Ano gagawin ko? So, papracticein natin. Papracticein natin yung maigi. Okay? Malinaw, para sulit na sulit yung araw natin, hindi nasayang, hindi natapon. Number 2 is prioritize the list. Magpa-priority ka ngayon. So, ano yung mga kailangan mong gawin? So, number each item and do the nasty jobs first. There's always the temptation to do the easy jobs first. Sabi nga, eat the frog first thing in the morning. Eat the frog. Ibig sabihin, gawin mo muna yung mga pinakamahihirap na task
So, kunyari, hindi ka sanay masyado mag-calls, wala ka pa masyadong schedule. So, yun yung unahin mo. First thing in the morning, nagtatatawag ka na nagpo-prospect ka na. Okay? So, ganun siya. Or kung meron kang mga mabibigat na task for the day, kailangan mo sa buhay or sa work, yun yung unahin mo. Basta lahat ng mga mabibigat na task, yun yung in the morning. Okay? So, pa-prioritize nyo. Pa-prioritize nyo. Kailangan nyo mag-prioritize kasi, ulitin ko, limited nga lang sa 24 hours a day ang isang tao. So, kung ubusin mo yung panahon mo para maglaba, which is okay lang naman, pero sana ilagay mo sa sa least priority, di ba? Medyo i-late mo ng konti. Unahin mo muna yung mga importanteng task. O ubusin mo yung oras mo halimbawa sa all these things. Alam mo, na-observe ko nga eh. Pansinin niyo to, pag marami kang pera, ako ito napapansin ko. Pag marami kang pera, lahat ng mga mundane na mga yung mga hindi naman walang kwenta. Ano bang better term? Basta for the lack of better term, yung mga bagay na hindi hindi naman gano'n kahalaga. Ayan, gano'n na lang. Yung para mag-produce sa'yo ng malaking pera sa business mo, yun yung nauubos pag wala kang pera. Or doon nauubos. Bigyan kita ng example. Sino po sa inyo yung araw-araw na bumibili ng pagkain? 'Di ba? Lalabas ka, pupunta kang karinderya, bibili kang pagkain. Or kung hindi naman, araw-araw ka namamalengke. Lalabas ka, pupunta ka ng pupunta ka ng palengke, bibili ka ng 1 kilo o kalahating kilong karne, tapos lulutuin mo sa bahay mo, tapos kakainin mo. Okay? So, yung naisip ko lang 'to, kumbaga pinag-usapan natin yung paggamit ng oras, 'di ba? And naobserbahan ko rin 'to sa sarili kong buhay. 'Pag marami kang pera, maggo-grocery ka for 1 week. 'Di ba? May ref ka, freezer na yung mga karne mo doon, mga gulay mo doon. So for 1 week, hindi mo kailangan mamalengke araw-araw. Doesn't make sense. May pantry ka, nandiyan yung mga ingredients mo, nandiyan na lahat. So for 1 week, magluluto ka, tapos weekly ka mag-grocery. Ganon. Di ba? Lalo na kung walang malapit na palengke sa'yo o walang malapit na talipapa sa'yo. Pero, kung wala kang pera, araw-araw ka lumalabas. So in short, kung 1 hour a day yun, 7 hours ng isang buong linggo mo, yung nagamit mo sa paggawa ng isang bagay kasi nga limitado yung pera mo. Doesn't make sense. Nakukuha niyo po yung punto. Napansin ko rin, pag wala kang pera, mas magastos mas magastos ka pag wala kang pera. Kasi yung binibili mo sa say. Mas mahal ang mga sachet pagka kinumpute mo yung laman nun versus dun sa bote-bote, mas mapapamahal ka. Pero yung cash out mo, mas mura. Siyempre, magkano lang yung sachet, ba? Mura lang ba niya? Pero what I'm trying to say is yung exchange ng value, mas konti yung nakukuha mo. So ano yung na naisip ko dati? Nung bago ako, buti nga nauso yung mga fingerprint yung mga fingerprint sa cellphone, eto walang fingerprint pero may Face ID. Buti nga nauso yung gano'n. Pero dati, 'di ba, mano-mano talagang ine-enter mo yung code. So, imagine mo, no, kung 100 times ka nagbubukas ng cellphone mo, tapos 5 seconds ka nag-i-enter ng code. So, 500 seconds ng buhay mo, napunta lang sa pagdutdut sa phone mo nang mag-o-open ka ng code. So, mga maliliit na detalye, pero pag pinahaba mo, pag pinadami mo, malaki-palaki na kaya ng oras. Ganoon din yung pag-aantay ng jeep, pag-aantay ng bus, pagpila sa MRT, pagpila sa tren, pagpila sa terminal. So, makikita mo, mga maliliit na oras yun, pero kumakain ng kung pag pinagsama-sama mo, maraming oras yun natatapon doon. So, ano yung gusto kong sabihin? Kaya kailangan mo magkaroon ng
priority. Ano ang mga dapat gawin? Nagkakaintindihan? And ano yung mga techniques na pwede mong magawa? So for example, nasa biyahe ka. Ito disadvantage naman to sa may sariling kotse. Kung nasa biyahe ka, traffic, 2 hours, 3 hours ka nasa traffic, pwede mong ibigay yun na travel time plus attack 50 prospects. Di ba? Travel time plus call 30 prospects. Pwede mong gawin yun. So disadvantage to sa mga nagmamaneho. Kasi bakit? Mahuhuli ka ng pulis tsaka baka ma-aksidente ka. So wag mong gawin. So ano naman yung technique kung nagmamaneho ka? Ang technique na ginagawa ko, especially dati, nung panahon na wala pa masyadong social media, or hindi pa masyadong rampant yung social media, uso pa yung text and call. Ang ginagawa ko is calls talaga. Tatawag ako. Ganun yung ginagawa. So, call. Kasi pag call, medyo kahit pa paano, pwedeng hands-free. Pero yung chat saka yung text, hindi mo pwedeng i-hands-free yan. Nakuha nyo? Baka ma-aksidente ka pa, wag na lang. Okay, okay? Nagkakaintindihan? So, prioritize nyo. And kung ano yung mga downtime, pwede nyo gamitin. Yung mga downtime ninyo, yung mga panahon na yun nga, parang nagluluto ka, ganun. Pwede mong i-convert yun, o pwede mong gamitin yun into productive time pa rin. So, habang nagluluto ka, so let's say nag-aantay ka maluto yung isda, di ba, na piniprito mo. So, dun sa specific time na yun, ano kaya yung pwede mong gawin? So, pwede ka manood ng YouTube. Diba? Habang nagluluto ka, nakikinig ka, nire-review mo yung video natin. Diba? Kasi ina-upload naman to eh. Ina-upload ko naman to sa YouTube. Baka ito, napapanood mo ng replay ngayon, di ba? Kung sa YouTube ka nanonood. Pangalawa, pwede mong gamitin yon as time to post or schedule your posting. Di ba? Habang nag-aantay ka magluto. So, what I'm trying to say is, ulitin ko, it's just a matter of priority. Di ba? It's just a matter of priority. So, meron ka dapat tina-target. So, si Mentor Val, bago natutulog yun, minsan sasabihin niya sa akin, mamaya na ako matutulog. Tatapusin ko lang tong isang page. So, meron siyang ganito. Ito kay Mentor Val to, kinuha ko lang. Meron siyang ganito. Yan. So, isang page yan. Tatargeting yan bago siya matulog. So, in the morning, ang una niyang ginagawa is after ng prayer, syempre, nire-replyan niya yung mga minessage siya nung gabi bago siya matulog. Pwede gano'n, di ba? May target ka kasi. Kaya nga importante na naka-prioritize. Pansinin nyo, daming araw na wala kang ginawa tungkol sa business. Tama? Daming araw na hindi mo ginagawa yung business. Kahit magsilipan tayo ng cellphone ngayon, kahit mag-checkan tayo ng messenger ngayon, most of you, ngayong araw na to hindi nag-attack. Most of you ngayong araw na to, walang ginawa para sa negosyo niya. And you will tell me na hindi ka kumikita or walang nangyayari sa business mo. I mean, let's be honest, di ba? Be honest. Let's be honest to ourselves. Hindi mo ginagawa yung business, kaya wala nangyayari sa'yo. Ganun lang kasimple yan. Pinagagalitan ba kita? Hindi. Pero pinagsasabihan kita. Nire-remind kita. Lumilipas yung oras, di ba? Kailangan nating may mangyari. Okay. Number 3, stick to your list. So ito, isa sa mga mahirap. Gumawa ka nga ng gagawin mo bukas, hindi mo naman sinunod. Di ba? Hindi po natatapos sa paggawa ng kalendaryo yun. Hindi natatapos sa paggawa ng listahan. Di ba? Hindi doon natatapos yun. Kailangan. Kailangan. Mag-stick ka doon. Sundin mo talaga. Yun nga yung sinasabi ko. Ang hirap ng walang boss. Totoo lang. Di ba maraming tao sinasabi nila, ang sarap naman ng walang boss. Yes, masarap, pero mahirap. Unang-una kasi, it's easy not to do what you have to do. It's actually easy not to do what you have to do. Madali, mga kapatid. Madaling hindi gawin. Lalo na wala kang boss. Yung mag-reply nga lang sa akin, hindi mo nga magawa eh.
Chine-chat nga kita eh. Di ba? Mino-monitor kita, o kamusta activity mo? Walang reply. Magre-reply after 2 hours. Yeah. Anong ginagawa mo dun sa 2 hours na yun? Na supposedly nagbe-business ka. See? Di ba? O given, kung may trabaho ka, syempre nasa trabaho ka na. Pero kung wala kang trabaho, anong ginagawa mo dun? Ganun siya. So, masarap, pero mahirap. Kasi pag may boss ka, madali. Pag may boss ka, madali. May job description ka eh. Ito yung kailangan mong gawin. Ito yung a-accomplish mo. Tama? Ito yung gagawin ko. Madali yun. Yung mag-on nga lang ng camera ngayon, hindi nga magawa ng iba yun. Na nasa Zoom. Nasa bahay lang yan, pero naka-off camera. Bakit? Eh, hindi ko naman sila tatanggalin sa uno. Hindi naman sila matatanggal. Hindi naman made-deactivate account nila. Di ba? Nasa bahay lang ha. Atin ng training, di maka-on ng camera. Tumalay mo ba kung anong ginagawa niya? Baka tulog na yan. Nakuha niyo yung punto. Yung disiplina, galing sa akin, galing kay Mentor Bal, o galing sa coach ninyo, galing kanino. Minsan yung coach pa nga yung pasaway. Hindi namin siya pwedeng i-impose kasi hindi nyo kami boss. Kaya lang, ang nakakalungkot na part, kami sinisisi pag hindi kumikita yung tao. Di ba? Ang lungkot kaya nun. Kaya nga ito nga eh, dito sa Elevate, tinuturuan nga namin kayo. Ito yung mga kailangan gawin. Di ba? So, mag-stick kayo dun sa schedule na ginawa ninyo. Para umita kayo. Makakasanayan nyo rin yan. Okay. Number 4, remember the 3 Ds. Ito yung sinasabi ko kanina. So, do it, delegate it, or dump it. So, may mga bagay na nilista mo, kailangan ikaw yung gumawa. Mag-attack, mag-prospect, mag-present, mga productive. Alin sa mga nakalista, yung pwede mong i-delegate? Halimbawa, pagluluto. Pwede mo bang i-delegate yung pagluluto? O ikaw talaga kailangan gumawa? So, may mga tao na ayaw nilang ipaluto sa iba yung kinakain nila. So, sila magluluto. So, okay yun. So, do it, di ba? Maglaba. Pwede bang ipagawa sa iba yan? Or ipalaundry sa laundry shop? Pwede ba yun? Para naka-delegate. Hindi ikaw yung nagkukusot ng damit mo. So, kung ano-ano pa na pwede mong i-delegate. Yung pagbabayad, halimbawa, ng bills. Di ba, nagbabayad kayo ng kuryente, nagbabayad kayo ng bahay, o nagbabayad kayo ng tubig, o whatever. Pwede bang i-delegate yun? Pwede. Pwede mong i-auto-pay yun. So, maglalagay ka na ng pera sa GCash mo or sa bank account mo. Gagawa ka ng auto-pay agreement. Pwedeng ganun. O kaya, sa online ka magbabayad. You pay on time para online. Kasi ang Meralco, for example, pag late ka na nagbayad, hindi na pwede sa online. Di ba? Pag past due na, kailangan pupunta mo na doon. Sa kakain ulit ng oras mo yun. So, again, all these things na pwede mo i-delegate. Baka mamaya kasi bayani ka sa bahay. Which is okay lang naman kung talagang ikaw yung kailangan gumawa. Pero baka meron kasing mga pagkakataon na pwede mo namang i-delegate. Diba? Ano yung mga ginagawa mo sa loob ng isang buong araw na pwedeng iutos mo sa iba or i-delegate mo sa iba? O ang malupit, ikaw yung pinagde-delegatean. Tama? Ang malupit, sa'yo din i-delegate ng ibang tao sa bahay ninyo, sa'yo din i-delegate. Kaya ikaw ngayon yung hindi makahataw sa business mo. Halimbawa, ikaw yung pinaglalaba o ikaw yung pinagluluto. Okay lang naman kung talaga yun yung hilig mo. Pero nakuha niyo yung punto ng sinasabi ko. So, ikaw maapektuhan doon. Di ba? Ikaw maapektuhan. Okay? So, ano naman yung dump it? Ito yung mga bagay na hindi mo na kailangan gawin. Pwede mo namang hindi gawin. Tapon mo na. O huwag mo nang gawin. So,
Gano'n lang yun. May mga bagay na hindi na dapat ginagawa. For example, pagtambay sa social media, sinong guilty? Tumatambay sa Facebook, tumatambay sa TikTok. Ako lang? Sabi kayo sa akin ah. Ako lang ba yan? Di ba? Pag nakikita mo na yung sarili mo, tumatagal ka na 30 minutes to 1 hour. Na nagti-TikTok ka lang, swipe-swipe ka lang, swipe-swipe ka lang dyan sa TikTok. Medyo ano mo na, tapikin mo na yung sarili mo. Di ba? Kasi hindi ka naman productive doon. Nakala mo lang productive ka. Pero yung totoo hindi. Kasi scroll-scroll ka nga. Parang kaninang umaga. Bigyan kita ng isang example na tinapik ko yung sarili ko. So nag-i-scroll ako sa newsfeed. Eto, gamit yung computer ko. Nag-i-scroll ako sa newsfeed. And habang nag-i-scroll ako sa newsfeed, naghahanap ako ng prospect na maa-attack. Tapos pagtingin ko sa kanan, nakita ko yung prospects list ko. Tingin ko dito sa table ko, nakita ko dito yung prospects list ko. Tapos parang na-remind ako, tinapik ko yung sarili mo. Ba't ba nag-i-scroll ka? Eh meron ka naman listahan ng pangalan, ba't hindi mo diretsahin yung listahan ng pangalan mo? Does it make sense? Di ba? Baka mamaya minsan meron ganyan. Hinahanap mo sa scrolling yung prospect mo. Huwag mong pahirapan sarili mo. Huwag mong sayangin yung oras mo. Kasi pansinin nyo, pag nag-i-scroll ka, may madaanang video, pinapanood mo eh. Kahit 30 seconds lang yung video na yun sa Facebook eh. Tama? Dumaan nga si Alice Go sa inyo, pinanonood nyo si Alice Go eh. Tama, mali. Nakikiusoso ka pa. So, yun yung mga bagay na, o dump it, tapon mo na. Focus ka ulit dun sa productive. Ito, meron akong prospects list. So, dito lang ako magfo-focus. Malinaw po? Nagkakaintindihan? So, ganun yun. Number 5, do not procrastinate. O, ito, importante po. Yung procrastination. Ano ba yung procrastination? Ito yung manya na habit. Mamaya na yan. No? Mamaya na. Tumatagal yung isang bagay. Do it now. Do it now. Huwag yung pamamaya-mamaya. Kasi pag pamamaya-mamaya ka, mamaya, wala na. Wala na. Yung dapat mong gawin, eh, hindi mo na nagawa. In short, wala na. So, procrastination, this is really a thief of time. A thief of time. Ninanakaw na ito yung oras mo. Sino po dito yung mga slow starter sa morning? Yung mabagal yung umaga mo. Yung ang tagal mong kumilos. Yan. So, may mga ganun tao eh. Pero pag uminit na yung araw nila, dire-diretso na. Yung hindi procrastination yun, no? Nagpapakondisyon ka pa sa morning eh. Ang sinasabing procrastination, yung alam mo na yung gagawin, alam mo may dapat kang gawin, nagde-decide ka na hindi mo gawin ngayon, mamaya na lang, or next time na lang, or bukas na lang, or next week na lang. So pagka ganon yung ugali mo, ang nangyayari, sadya mong tinatapon yung oras mo. Kaya marami, tumatagal sila nang wala nangyayari sa business. Sayang. Kaya nagkakaintindihan po mga kapatid. So, tanggalin na natin yung manya na habit. Do not procrastinate. Number 6, plan your leisure time. Siyempre naman, kailangan mo rin ng leisure, di ba? So, take up activities that need you to be at a certain place at a certain time. Pero dapat nakaplano. Dapat nakaplano, mga kapatid. So, baka yung iba sa inyo, may mga extracurricular activities kayo, like sports, whatever. Nanonood kayo ng movie, nagde-date kayo, nag-chuchuk-chak-chenges kayo ng asawa mo. So, naka-schedule din po yun. So, kung ano, paano yung mga kailangan gawin, naka-schedule yun. Okay, you plan ahead. Isa lang, kumbaga ano lang naman yun. Again, babalik lang tayo dun sa kanina. Hindi ibig sabihin na hataw ka, hataw ka na walang
wala ka ng leisure time. So kung gusto mo mag-scroll sa Facebook, pwede naman. Pero during your downtime, naka-schedule. So for example, 3 o'clock to 4 o'clock, pwede. Kung ikaw nga yung masusunod. So may leisure time din. Okay? Then of course, yeah, number 7, be honest with yourself. Ito po yung pinakahuli. No? Keep asking. Di ba nag-set tayo ng mga goals natin? Is what I'm doing now getting me to where I want to get to? If the answer is no, change what you're doing. Ganun lang po simple. Sobrang simple lang na ito. Yung ginagawa ko ba ngayon, papunta ba to dun sa gusto kong puntahan? Ito ba yung daan? Huwag mo akong babaratan ng wala kang choice. Because you always have a choice. You start to take up the wheel. Alam mo yun? Kunin mo yung manibela ng buhay mo. You always have a choice. Kunin mo yung manibela ng buhay mo. You always have a choice. Ba't ko ginagawa yung ginagawa ko? Ba't ka pumapasok sa trabaho ang pinapasuhan mo? Because choice mo yan. It's as simple as that. Bakit may mga full-timers na kumikita ng malaki? Kasi choice nila yun. Ba't may mga full-timers na wala nangyayari sa business? Kasi choice nila yun. Ganun lang yun. So, tanongin mo lang lagi yung sarili mo. Kung yung ginagawa mo ba, papunta dun sa gusto mong puntahan. If the answer is yes, then dire-diretso lang. If the answer is no, yun naman yung maganda. Kaya nga maraming pivotal moments na tinatawag. Alam niyo yung pivot? Ito tinuro ko to sa Black Diamond Coaches nung nakaraan. Alam niyo yung pivot o pivot? Kung ano man yung tamang pronunciation nun. Yung paa natin, di ba? Ganun. Nag-change ka ng direction. Ibig sabihin, nagpa-pivot ka. Sa basketball ko yung natutunan. So, maraming mga pivotal moments sa buhay natin. So, for example, ito yung destination. This is your destination. Natin din lang. Okay. So, for example, this is your destination. Okay. So, ito yung starting point mo. Nandito ka. So, supposedly, ang track mo is ganyan. Yan yung daan. Kaya lang ang nangyayari minsan is, nag-start ka, so naka-on track ka, dire-diretso, kaya lang may problemang dumating. So, na-distract ka. Okay? So, yung moment na to, na nandito ka sa babang to, dito sa dot, para ibalik mo yung sarili mo sa track, ang tawag doon, pivotal moments. Para bumalik ka ulit. Tapos, medyo natuwa ka, nag-happy-happy ka, hangover, lasing, di ba, masakit ulo. So, paano mo ibabalik yung sarili mo ulit sa tamang hataw? Again, another pivotal moments yun. So, yung mga ganyang moments, yan yun. Hanggang sa makarating ka sa destiny mo. Or sa destination mo. Sorry. So, maraming ganyan yung mangyayari sa buhay mo during the time na kinukuha mo yung success mo. Marami po. Problema, kasiyahan, challenges, tagumpay minsan. So, everything no na nangyayari sa iyo, kailangan you will not lose track. Kumbaga sa trend, nasa tamang daan ka. Minsan dahil may problema ka, nawawala ka sa track. Diba? Sabi mo, wala akong choice, kailangan kong gawin to. Minsan naman dahil, okay, matagumpay ka, napabayaan mo naman yung business mo. Anong nangyari? Hindi mo natutukan. Nag-enjoy ka lang. So, balik ka ulit. So, you always go back dun sa track mo. So, tatanungin mo yung sarili mo ulit, bukas, no? You always win one day at a time. Always win one day at a time. Ano ibig sabihin? Tanungin mo yung sarili mo, bago ka matulog mamaya, ano kaya yung mga gagawin ko bukas so that I can win tomorrow? Because if you win every day, if you win and stay on track every day, magugulat ka, yung next 88 days, pagiging matagumpay ka. Yung next 1 year mo, magiging mas maganda na buhay mo. Yung next 5 years mo, if nag-focus ka lang on winning every day, next 5 years mo, sobrang ganda na ng magiging buhay mo. Okay ba tayo doon? Okay ba yan? Okay ba yan?
So, laging gano'n lang, no? Laging gano'n lang. Every day. Every single day. Let's win every day. So, mamaya bago kayo matulog, schedule ulit bukas. So, please, ine-expect ko kung nasa 17 days na tayo ngayon. So, at least dapat mga 500 na yung na-attack ninyo na tao. Sino yung naka 500 na na-attack? I'm sure maraming hindi pa. I'm sure maraming hindi pa. So, dapat 500 na yan. Kung 30 attacks per day, 500 Facebook friends mo na yan. So, yeah. Check mo ulit. Okay. 2 weeks na lumipas. Medyo hindi pa maganda yung naging resulta. Tuloy lang ulit. Bukas adjust. Attack ka ulit. Attack ka naman ng 30 tomorrow. Kausap ka ng tomorrow. Pakalawak ka tomorrow. So, yun yung standard natin. 30 attacks per day. Okay? So, again, congratulations po sa lahat ng may mga pay-ins at may mga directs. Yung may mga puntos na. At sa mga wala pa, nasa early stage pa naman tayo ng 88 days natin, pero bilisan natin ang atake. Bilisan natin ang todo ang paghataw natin. Okay ba tayo doon? So, yun lamang po. Let's end this with a prayer. Lord God, we thank you for this day. Maraming salamat po sa biyaya na inyong ipinagkaloob sa amin sa araw-araw na aming ginagawa. Thank you, Lord, for this opportunity na nakapag-meeting po kami sa Elevate. I-bless niyo po yung aming mga prospects list, yung aming mga activities. Patuloy niyo pong ipakilala sa amin yung mga tamang-tamang makakasama po namin sa pagkuha po ng tagumpay. And Lord, bigyan niyo po kami ng maayos sa direksyon. Panatilihin niyo po kami sa path patungo po sa direction na binigay niyo po sa amin. May protect each and one of us, Lord. May you prosper each and one of us, Lord, na nandito ngayon. Sa mga wala po ngayon. And thank you, Lord, for the daily provision, daily prosperity, daily protection, and daily power na binibigay niyo po sa amin. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Picture tayo. Gumawa ng kalendaryo ha. Yung mga wala pang kalendaryo, alams na. Okay, 1, 2. Diamond sign, everybody. Diamond sign. Okay, 1, 2. You know. All right. God bless you. Ending the Zoom meeting in 5 seconds. Bye. See you, sir. You'll talk tomorrow. Bye-bye.